Hallelujah, Panginoon kong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Ikaw ang manguna sa aking buhay, Panginoon. Gamitin mo aking mga labi, Panginoon, upang ikaw magsalita sa akin na hindi ako mautal-utal, Panginoon, na hindi ako kabahan, Panginoon, o God. At maunawaan, Panginoon, ang bawat salita, Panginoon, na sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na ginamit mo po ako, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, O God, sa bawat isa sa amin dito, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Lord, ikaw na po ang bahala sa akin, Panginoon. Kasi po, talagang kinakabahan po ako. Naway po maunawaan po ng lahat. Sa ngalan ng Ama ng ang Banal Espiritu Santo. Amen. Ito po natin, ang pag-uusapan po natin yung sa Mateo 13:51 to 58 po. Sabi po dito, naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. Sa 52 po. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat tagapagturo ng kautusan na tinuturoan tungkol sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan ng kayamanan. 53 po. Umalis si Jesus mula roon matapos niyang isalaysay ang mga talinghagang ito. 54. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya't kanilang itinanong saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong iyan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? 55. Hindi ba siya ay anak ng isang karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Odas ang kanyang mga kapatid? 56. At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae. Diba? Saan kaya niya natutunan ang lahat ng iyan? 57. At siya'y hindi nila pinaniwalaan kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta iginagalang kahit saan. Maliban sa kanyang sariling bayan at sambahayan. 58. At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. At ito po yung yung karugtong po ng pinag-aralan natin noon. Nung nagturo si Jesus gamit ang mga talingha tulad ng talinghaga ng naghahasik, talinghaga ng trigo at mga damo, talinghaga ng butil ng mustasa, talinghaga ng libadora at marami pang iba. Ito po yung ko po. Ang mahalaga po ay naunawaan natin ang mga turo sa atin ni Jesus. Ito po ay isang hamon sa atin na huwag lamang makinig, kundi pagnilinilayan upang maunawaan. At isa pa, pag tayo po ay nakikinig sa Panginoon, mauunawaan po natin ang lahat ng bagay kung tunay po tayong sumusunod sa kanyang mga utos. Yun po ito po ay isang hamon sa atin na huwag lamang makinig kundi pagnilay-nilayan at maunawaan isa buhay ang mga turo ng ating Diyos. Ang simple lamang ay mas malalim na paglakbay dito po sa mundo at sa pananampalataya natin sa ating Diyos. At tinutukoy po dito sa mga turo ng kautusan na ang mga dalubhasa
sa lumang tipan, ngunit ito tinutukoy ni Jesus ang mga tinuturuan ni Jesus tungkol sa kaharian ng langit. Ibig sabihin mga nakatanggap at nakakaunawa na mabuting balita ni Jesus pero hindi po sinasabuhay. Marami pong nakakarinig sa mga magandang balita ng Panginoon pero hindi po nauunawaan. Maraming nakakarinig pero hanggang sa pakinig lang po. Hindi naman po sinasabuhay. Kaya yun po ang naano ko po sa mundong ito po na talagang maraming nakakarinig ng magandang balita ng Panginoong Hesukristo pero ayaw nilang tanggapin kasi mas ginusto nila na mamuhay sa kamunduhan na hindi sa kalooban ng Panginoon, hindi sa kaliwanagan kundi sa kadiliman. Marami na po na nangyayari dito sa mundong ito. Hindi lang po sa mga kabataan, marami po talagang bagay dito sa mundo na makikita mo na hindi po nakapag-iba nung unang panahon kaysa ngayon po. Mas marami pong gumagawa po ng hindi maganda ngayon kaysa noon. Siguro sabi ko nga po na hindi iba yung mga sinauna mo yung naranasan ng unang panahon at sa ngayon. Yun po ang mas malala pa po ngayon kasi marami pong gadget na ginagamit ang mga tao sa ngayon kaya maraming nahuhumaling sa anumang bagay na hindi kalooban ng Panginoon. At isa pa po, ang pag-alis ni Jesus ay hindi basta pag-alis lamang. Ito ay bahagi ng kanyang patuloy na paglalakbay upang ipahayag ang mabuting balita o ebanghelyo sa mga tao para maunawaan ng tao ang paglingkod o pagsunod sa kanyang kalooban ng ating Amang nasa langit. Ito po ay isang karangalan po sa ating mga tao kung paano tayo sumunod sa ating Panginoon, kung tayo ba ay maglilingkod ng totoo, kung tayo ba ay makikinig sa mga tao, kung ang Diyos ba ay pakikinggan natin na buong puso po na talagang susundin natin, makakaabot tayo sa kaharian ng Panginoon. Yun po ang dapat natin na pagninilay-nilayan po sa ngayon na talagang marami na po na nangyayari dito sa mundo. Yung gera sa ibang bansa na talagang pinapahiwatigan na po tayo ng Panginoon upang tayo ay lumapit sa kanyang paanan at isuko na ang ating buhay upang tayo humingi ng kapatawaran sa kanya na talagang sincere po tayo na maglilingkod sa kanyang kaharian ng langit. At ito po yung marami sa kanya ang nagdududa na mga tao. Patuloy pa rin siya sa pagtuturo ng magandang balita. Hindi po siya natinag kahit ano pong marinig ni Jesus Christ sa mga tao na masama, kung ano pa man pong bagay na hindi niya talaga. Pero si Lord talagang alam niya kung anong sinusunod niya. Yung Amang nasa langit talaga ang sinusunod niya. Hindi siya nakikinig sa mga tao na kung anong sasabihin sa kanya. Kaya yun po ang mahalagang minumungkahi sa atin ng Panginoon kung paano natin sundin ang ating Amang nasa langit. Kasi yun din po ang sinunod ni Jesus Christ nung nandito pa po siya sa lupa, na kahit siya talagang anak na ng Amang nasa langit pero pinapakita pa rin po niya yung kung ano ang puso ng tao dito sa mundo. At ito ay bahagi ng salaysay kung saan si Jesus ay nagturo sa kanyang sariling bayan at ang mga tao ay namangha sa kanyang karunungan at kapangyarihan. Ngunit sa halip na naniwala sila, pinagdudahan siya ng mga tao dahil siya ay isang ordinaryong tao lamang at ito'y bilang anak ni Jose sa kanya. Kaya sa kanila siya bilang isang anak ng karpentero, maraming nagduda sa katauhan ni Jesus. Kaya maraming tao na nakarinig ang salita ng Diyos pero hanggang pakinig lang at ayaw tanggapin. Tinatanggap nga po talagang hindi sinasabuhay.
hindi pinagninilay-nilayan. Kung talagang tayo ay sumusunod sa Panginoon, talagang tunay po tayong yung puso po natin, alam ng Panginoon kung ano ang puso natin. Wala tayong maitatago sa Panginoon, talagang po ang lahat ay hayag-hayagan. At tungkol naman po sa mga kapatid ni Jesus Christ, ay hindi po binanggit doon na sila, yung mga pangalan po nila, hindi po binanggit, pero yung at ang kanyang pagiging bahagi ang isang pamilya sa Nazaret, ang tanong ng mga tao ay nagpapakita ng kanilang pagkamangha. Yun po ang naano sa ano, kahit po maraming nagbaba sa kanya, pero yung mga tao talagang namamangha sa kanyang kapangyarihan. Kahit na siya ay pinagdududahan ng ibang mga tao, pero may mga tao pa rin po na namamangha sa kanyang kapangyarihan, kung saan po niya kinukuha ay yung kapangyarihan na yun. Kaya po yung kapangyarihan ay mula sa Diyos. Yun ang hindi po alam ng mga tao. Pero sa Diyos talagang wala pong imposible. Ang lahat po ay nagagawa po niya na hindi natin kaya. Kaya yung kalakasan natin na kung talagang hihilingan natin yung kalakasan natin sa Panginoon, talagang ibibigay sa atin ng Panginoon yung kalakasan na nasa atin. Pero kung wala po tayo sa Panginoon, hindi tayo tatawagin na malakas. Yung panghihina talagang mararanasan natin, yung kapighatian pag wala tayo sa Panginoon, yung maraming problemang nararanasan natin. Kung wala ang Panginoon na nagpapahiwatig sa akin, anak, ibigay mo yan sa akin, na para yung kapahingahan maranasan mo, talagang yung puso mo talagang nalalaman ng Panginoon kung ano yung nasa isip natin. Ay yung katotohanan talaga na dapat na malaman ng mga tao na siya lamang ang tanging tagapagligtas dito sa mundong ito. Kaya po maraming tao ang ayaw tanggapin ang kanyang mga himala, yung mga katotohanan na ginawa niya, yung binabaliwala ng mga tao kasi nakahumali nga sa mga makamundong bagay. At ito po ay nagpakita siya ng katotohanan, ang mga tao ay may posibilidad na hindi pahalagahan ang isang tao kapag sila ay pamilyar na sa kaso ni Jesus. Ang mga tao sa Nazaret ay nakakilala sa kanya bilang anak ng karpentero at kapatid ng kilalang tao sa kanilang bayan. Dahil dito, nahirapan silang tanggapin ang kanyang mga turo, kaya maraming nagdududa sa kanya. At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. Kaya maraming nagsabi na hindi gumawa ng maraming himala si Jesus dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya ng mga tao. At ay magiging hadlang sa pagtanggap nila sa mga himala at mensahe ni Jesus. Ito ay nagpapakita ng isang mahalagang aral sa atin na ang dapat ay mananampalataya ay isang mahalagang bahagi sa pagtanggap ng mga biyaya at himala na nagmumula sa Diyos. Hindi lang sa pagpagaling ng mga may mga may sakit, kundi ang yung bulag, pinagaling niya po, yung may ketong, pinagaling niya po. Kaya nakakamangha po yung mga gawa ni Jesus Christ na hindi kaya ng tao na gawin. Kung walang
Holy Spirit sa ating katawan na binigay ang Panginoon, talagang hindi natin makakamtan ang tunay na kahalagahan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya ang mahalaga po talaga na yung Holy Spirit ang mag-guide sa atin, hindi lang yung binabaliwala natin yung regalo ng Panginoon na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya ito po yung mahalaga na hindi natin iwawala yung regalong ibinigay sa atin ng Panginoon. Na kahit tayo'y mahirap lang, talagang doon natin iaano sa Panginoon na walang mahirap o mayaman kung tunay po tayong naglilingkod sa Panginoon, na sincero po tayo, na sumusunod sa kanyang mga utos. Yun lang po, conclusion po ako. Ito po ay nagpapakita na ang pananampalataya ay may mahalagang papel sa pagtanggap ng mga biyaya at himala mula sa Diyos. Ang kawalan ng pananampalataya ay maaaring maghadlang sa Diyos na kumilos sa ating buhay. Gayunpaman, hindi ito mangangahulugan na ang Diyos ay hindi tayo pinapabayaan o sa halip, pinapakita nito ang kahalagahan ng ating pananampalataya at paniniwala mula sa Diyos. Kaya ito po yung mahalaga sa atin na talagang ano po yung pananampalataya, talagang pinapakinggan po yun ng Panginoon. Kung ano po ang hinihiling natin sa Diyos, talagang bukas palad po siya na pakinggan tayo. Tayo lang po ang hindi nakikinig. Yun lang po. Kayo na po ang bahala kasi hindi ko po lubos manawa. Kayo na lang po ang magdadagdag sa aking mensahe. Ito lang po ang aking nalalaman po. Magpipray lang po ako. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na ginamit mo po ang aking mga labi. Kahit po ako'y kinakabahan, Panginoon, pero Lord, ikaw ang gumabay sa akin. Holy Spirit, salamat po. Salamat po sa gabing ito. Panginoon, O God, hallelujah, Panginoon. Naway patuloy mo pa rin po akong gamitin, Panginoon, sa buhay na ito hanggang po na ako ay kunin mo na ang aking buhay, Panginoon. Patuloy po akong maglilingkod sa iyo habang ako ay nabubuhay sa mundong ito, Panginoon, kasi wala pong kabuluhan ang buhay sa mundong ito kung wala ka sa buhay ko, Panginoon, Lord God. Marami man po ang pinagdadaanan, Panginoon, pero patuloy mo pa rin po akong ginagabayan ang bawat isa po sa amin dito sa platform na ito, Panginoon. Hindi mo po pinapabayaan, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon, Lord. Maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Ito po ang samot dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen po.